Eh, kung yung mga yan, alaws tira, mga bossing, eh, ewan ko na lang ho ito. Bakit to? Naku, sikat na naman ang Davao City. No? Sikat na naman ang Davao City, mga bossing Chipamo, sir. Bakit? Eh, ito, meron pinapakita dito, oh, si Wake and Bake. Siguraduhin nga natin, kung Davao City, oh, Davao City nga, Barangay Purok San Vicente, Garcia, Davao City, alas 5:56 ng kahapunan, bumabatak, tumitira. O kung yung mga DDS, dyan sa comment section, mga walang tira, eto, alas 5:56 ng kahapunan, tumitira ho, mga kababayan. Ano sabi dito? Sunstar, Davao. Oh, man arrested in bypass operation. Aba, akala ko ba tahimik, mapayapa, diyan sa sinasabi nyo sa Davao, no? Pangalandakan at pagkakalat nyo dati noong 2016, nung si dating Pangulong Duterte ang tumatakbo bilang presidente, ang ganda-ganda dyan. Ang ayos-ayos dyan. Ang payapa-yapa dyan. Yung pala, ito, madami naman pala. Hindi buwan-buwan. Halos linggo-linggo may naaaresto. Ang dami pala pinagbabawal na gamot dyan eh. Diba? A 37 years old man was arrested during a bypass operation in Purok San Vicente, Barangay Garcia, Davao City, alas 5:56 ng hapon, January 24, 2026. The suspect alias Jigger, alias Jigger pa. The suspect alias Jigger was charged under RA 9165 and 10591 RA 10591. After authorities recovered suspected S. S na lang ho sasabihin ko ha. Kasi alam ni YouTube yan eh. Oh. Ayan. Sachet at meron pang beng-beng, may baril pa. Ayun kalibra 38. Di ba? Ano yung sinasabi pinagkakalat nyo na mapayapa dyan? Kung yung mga ganyan, daming naaaresto, ganito, armado pa. Di ba? Baka gawang danaw lang to, baka gawang ano lang to, paltik lang ito. Ulitin ko, no? The suspect alias Jigger was charged under RA 9165 and RA 10591 after authorities recover suspected S sachet and a 38 caliber revolver with no serial number and 2 live bullet. The suspected S has 8 estimated standard drug price, no? Ilan? 26,520. Biruin mo yan, tulak pala to. Ang dami niyan mga kababayan, para sabihin panggamit lang ho yan. Di ba? Kasi nung kabataan ko, no, sa Tondo kami nakatira. Sa Tondo kami nakatira, yung mga ganyan, makikita mo yung mga tambay sa amin, ginaganong-ganon lang ho, mga bossing. Dati sa Tondo, kaperanggot lang ho yun. Tapos kung magkano pa, bata pa ako noon eh. Kung di ako nagkakamali, nasa ano lang 100 piso o 150. Ganun lang yung presyo dati. No, pero ito kahit papaano 26,520 pangbenta to, mga bossing, no? At ang sabi naman ni Wake and Bake, isang DDS daw. No, natulak na naman ang nahuli sa Binlangco pa City, Davao City, sabi nung Sunstar Davao. Sinasadya nila yan para isisi sa gobyernong Marcos. Sandali lang, bago natin sisihin, no? Sabi ni Baby Lina Castañares, sinasadya nila yan para isisi, sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Sandali lang, sino ba ang mayor diyan sa diyan sa Davao? Di ba ipinamana na ni dating Pangulong Duterte doon po kay Baby Baste? Di ba? Nung isang araw lang ipinamana na yung negosyong pagiging mayor kay Baste Duterte. Dapat sila ang unang sisisihin dyan. Dahil hindi naman malinis talaga yung Davao. Nandyan ako si Marlon Ramos. Shout out watching here
from Marikina City. Taga Marikina ka pala. Ngayon ko lang nalaman. O, shout out sa iyo. Ano? Kala, alam ko nag-cancel ka ng lakad mo eh. 'Di ba? Dahil susundo ka sa airport. Oh, wala, cancel. Next week pa ang uwi. O ngayon mga kababayan, paano to? Eh di nalalaman niya yon. Yung mga pinangbudol sa ating lahat dati. Na kesyo malinis ang Davao, matahimik ang Davao, pero madaming nagkalat ho na mga ganito, mga bossing. Di ba? Ang yayabang pa nung iba. Oh. Kita nyo, arestado. Paano yan? Tapos ang sabi pa nila, mga kababayan, noon dati, malinis sa Davao. Walang mga kahit anong ganyan sa Davao. Pero ito, nakikita ko talaga, meron pa kayong mga palabas dati na safest city in Southeast Asia. Mga bossing. Ako nanirahan ako sa Singapore. Ilang taon din ho yun, mga kababayan. Tagal-tagal ko din ho doon, no? Kahit isang maliit na bansa, hindi mo maikukumpara yung ibang bansa o yung mga syudad sa atin, mga bossing chief amo, sir, sa Singapore. Doon iwanan mo yung gamit mo sa isang sulok, sa isang gilid. Pagbalik mo, pag gusto mong balikan, nandun pa din dito, sa dami po, mga kababayan, ng mga bumabatak dito at nagtutulak, mag-iwan ka siguro ng gamit dito siguro hindi mo na mababalikan no? Kaya yung mga yon, paandar lang nila nung panahon ng 2016 election. Nabudol naman tayo. Naniwala naman tayo. Pero ang kagandahan nun, mga bossing, marami tayo na naliwanagan Di ba, Ronnie de Guzman, 0000? Naliwanagan tayo. Namulat tayo. No, hindi kagaya ng ibang mga DDS na nagpakalugmok na maniwala sa kanila. Bigoy mo, sumasampal na sa kanila, kaliwat kanan, yung mga ebidensya laban dito sa mga Duterte. Yung mga pagtanggi nga lang Di po ba? Pagtangging maipakita, magkaroon ng transparency doon sa bank account na matagal nang hinihiling ni Antonio Trillanes. Hindi mga maipakita. Pagsagot lang po doon sa mga impeachment ni Vice Presidente, wala silang maisagot Diba? Pero, yung mga DDS, hanggang ngayon nakasuporta pa din. Baka bulag nga ang tawag din sa mga yan. Sabi ni Ma'am Suplada, 56 USA, yung ibang taga Davao dito sa lugar ko, mayayabang, DDS kasi, lol. Eto, hindi ko naman sigurong masasabi na DDS ito. Ano po? Kasi sabi ni Wake and Bake, isang DDS addict o pusher na naman ang nahuli, blank city, Davao City, which is yung pinakita doon sa balita. Hindi ko naman masasabi na siya ay DDS dahil wala naman, kumbaga walang patunay. Pero Davao pa din, kababayan. No? Na pinagpipilitan nila, naku, hiwalay na, hiwalay, Davao, hiwalay yung kung ano. Ihiwalay, Diyos. Parang hindi nga kayo handa, Tingnan nyo, pag humiwalay kayo sa Pilipinas o humiwalay kayo sa Luzon at Visayas, ano na mangyayari dyan? Yung mga taga dyan magkakaroon ng passport na hiwalay. Pag pumasok ng Luzon at Visaya, magpapatatak pa ng passport. Tigilan nyo nga kami, No, tigilan nyo kami diyan sa mga na magagaling ang mga leader diyan sa Davao. Mukhang ang ginagawa lang naman diyan ginagawang negosyo. Yung pagiging mayor, vice mayor, etc. Tingnan nyo nga. Ipinamana na yung negosyo kay Baste Duterte, mga bossing.